Matapos ang di pa may paliwanag na pagsablay na assassination ni Theta sa Prinsipe Cherednik, ay ngayon na i-review na natin ang chapter 386 o ang episode 47 ng ating Dark Continent series. Ay sa wakas, masasaksihan na natin sa kung ano nga ba ang mga sumunod na eksena matapos ang performance ni Melody noon at ang ginawang pag-atake ni Hulkenberg sa sundalo ni Benjamin. Makikita nyo rin dito ang isang napakatinding eksena at marami pang iba talaga mga kaibigan. Kaya naman, this is Mr. Armaken at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay hypothesis at nagsimula ang panel dito sa room 1004 na kung saan ay maririnig si Salkov na nagsasalita na sabing wala rong dugo na nakita sa silid na pinagtrinahingan ni Theta noon kasama si Prinsipe Cherednik, na kahit ginamitan raw ito ng luminol o isang substance mga kaibigan na kung saan ay nagre-react ito kapag nagkaroon ito ng contact sa dugo at nagiging kulay asul, ay wala raw talaga silang nakitang bakas ng dugo. So base raw dyan ay ayon kay Salkov na ang bottom line ay hindi raw talaga binaril ni Theta ang Prinsipe. Nasabi naman sa isipan nitong si Theta na so hindi raw pala totoo ang lahat ng nakita niya, na ang laman at dugo sa ulo ng Prinsipe sa sahig, ang katawan raw nito na nagtitwitch pa nga noon at marami pang iba ay hindi raw pala katotohanan, kasi the fact na buhay pa raw ang Prinsipe ngayon ay nakita niya raw talaga noon ay hindi raw talaga siguro totoo, na ilusyon lang ba raw ang lahat ng yon, pero pinaputok niya raw talaga ang kanyang baril. Alin daw dun? Saang banda raw dun ang totoo at saang banda naman ang ilusyon, na kailangan niya raw talaga ng oras para pag-isipan ng mga bagay na yan. Matapos sa eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, may kita rito mga kaibigan na ito na palang ikasyam na araw ng paglalayag, at dito sa tier 2 sa Justice Bureau ay makikita si Melody na ini-interrogate na nitong supervisor noon na investigator. Natanong rito ng investigator na nakatulog ba raw itong si Melody, sabay binigyan niya ito ng tubig. Natanong naman ni Melody na kailan ba raw siya makakabalik sa kanyang duty as a bodyguard. Nasagot naman ng investigator na titignan lang daw nila, depende sa kung gaano raw ka-cooperative itong si Melody sa kanila, kasi dagdag pa nitong investigator na nag-iwan daw si Kenny ng isang suicide note na ayon daw doon na itong si Kenny lang daw ang mag-isa na tumulong pala para makatakas ang Prinsipe ayon sa nakasulat. At for now ay magsisettle na lang daw sila sa explanation na yan, pero ikinukonsidera niya pa rin daw ang iba pang possibilities sa kung paano naka-attempt ng pagtakas ang mga Prinsipe. Sabi pa rito ng investigator na ang ilan daw sa mga Prinsipe ay namangharaw sa performance noon ni Melody, na gusto rin nilang imbitahan itong si Melody sa kanilang residential area, na bakay ang ilan sa mga Prinsipe na yan ay kaparehas din daw niya na mag-isip mga kaibigan, na habang nagsasalita rito ang investigator ay sa isipan naman ni Melody ay sabi niya na ini-interrogate daw pala siya ngayon para protektahan daw ito mula sa banta ng mga Prinsipe na gusto siyang papuntahin. Kasi base sa investigator ay posible na ilan sa mga Prinsipe ay sinususpetsahan na talaga si Melody na ang ginawa nito sa banquet ay isang ability mga kaibigan. Kung kaya't masasabi na raw niya ngayon na totoo raw pala talaga ang sinabi nitong investigator sa kanya noon na sila ay mga independent judicial branch, kasi parang pinoprotektahan sila ngayon nito mga kaibigan. Matapos yan ay sabi naman itong investigator na una ay sabihan mo ako sa detalyadong paraan kung ano raw ang ginawa nitong si Melody sa gabing yon, particularly sa flute performance nito. At after daw niyan ay tatanungin na naman daw niya si Melody ng dagdag pang mga katanungan. Nasagot naman ni Melody na nasa naman daw ang Prinsipe Cacho at Fugitsu ngayon. Sagot naman ng investigator na nandito rin daw ang dalawang Prinsipe para sagutin ang ilan pang mga katanungan. Kasi sabi raw ng dalawa na pinilit daw sila noon ni Kenny na sumakay sa lifeboat at binantaan pa raw sila noon ni Kenny mga kaibigan. Kaya bukod pa sa note na iniwan ni Kenny ay wala na raw silang iba pang ebidensya na pwedeng magpawala sa suspicion nitong dalawang Prinsipe na itong dalawa talaga ang napaplano sa kanilang pagtakas. Pero wala rin daw silang ebidensya na magpapatunay naman na ang pagtakas ay isang idea na mula talaga sa dalawang Prinsipe na to. Pero pwede naman daw siyang maging persistent at mag-take time pa talaga para tanungin pa na napakaraming katanungan ang mga Prinsipe. Ang mga salitang yan ay pinasalamat naman ni Melody, kasi ngayon ay sabi niya sa kanyang isipan na salamat daw kasi gagamitin daw niya ang panahon na ito habang ini-interrogate siya para makabuo siya ulit ng kanyang susunod na gagawing hakbang o plano. So apparently, ang pag-interrogate nitong investigator kina Melody at sa dalawa pang Prinsipe ay mas nagbibigay pa sa kanila ng free time para makapag-isip-isip sa susunod nilang plano, at mas naprotektahan pa sila rito mga kaibigan sa threat mula sa ibang Prinsipe. Matapos ang eksenang yan ay sa sumunod naman na panel, may kita itong guard noon ni Hulkenberg na ang kaluluwa ay nailipat sa loob ng katawan ng private soldier noon ni Benjamin na si Shikaku, at ngayon ay tinitignan nila ang pulses at brainwaves nito mga kaibigan, na according daw sa result ay normal lang naman daw ang status nito, at according din daw sa result ay malilabeled lang daw nila na natutulog lang daw talaga ang guard na ito. Nasabi naman itong isang guard na ang soul daw pala ni Sumidori, which is ang pangalan pala ng guard na to, ay ang nagpossess daw pala ngayon sa katawan ni Shikaku. Nasagot naman ni Sumidori na nasa loob ni Shikaku na parang ganun na nga raw. Hindi rin daw kakaiba ang kanyang nararamdaman ngayon, na para bang nasa kanyang original lang siya na katawan. Kaya sabi naman itong isa na kung ganun ay nasan na ba raw si Shikaku, na ayon naman
naman itong isa na naswap ba raw si Shikaku sa ibang katawan o baka ay nasa loob lang pala ito sa sarili nitong katawan. Nasabi naman ni Hulkenberg na kailangan daw nilang malaman kung ano talaga. Kaya dito na niya ipinaliwanag ang nangyari na sabi sa kanya na nung tinamaan na niya mga kaibigan ng arrow ang target A, which is in this case ay si Shikaku, ang isa raw sa mga soul ng kanyang mga guards ay magpo-possess naman sa katawan ng tinamaan ng arrow. At patungkol naman sa kung sinong kaluluwa ng kanyang guard ang magpo-possess sa target ay ayon dito na posibleng random lang daw na di sila nakakapagpasya sa kung sino ang pwedeng mag-possess sa target. Kaya ang tanong raw ngayon ay ano raw talaga ang nangyari sa consciousness o kaluluwa ng target nila na in this case mga kaibigan ay si Shikaku, na may 4 daw na possible answer dyan. Una ay nawala talaga ang kaluluwa o consciousness nito, which also means napatay na talaga si Shikaku. Pangalawa ay nag-swap lang daw pala sila ni Sumidori mga kaibigan. At ang pangatlo naman ay posibleng nag-coexist talaga sa katawan ni Shikaku ang kaluluwa ni Shikaku at Sumidori. At pang-apat ay posibleng napunta raw sa ibang lugar o sa iba pang katawan ang kaluluwa ni Shikaku. Na sa ngayon ay wala raw silang paraan para i-prove na mali o tama ang mga possibilities na yan. Kung kaya't sabi naman ni Sumidori na kung ang nangyari raw ay ang pangatlong possibility na ang kaluluwa pala ni Shikaku ay nasa katawan lang din pala nito, ay posibleng napalubog daw niya pala ang kaluluwa nito sa subconscious mind nito. Similar sa nangyari kay Megumi noon mga kaibigan sa JJK, kung alam nyo, na nung tinake over ni Suko na ang katawan nito na napalubog ni Suko na ang soul ni Megumi mga kaibigan, kaya nawalan si Megumi ng control sa kanyang sariling katawan. Anyways, ayon dito na mahirap raw talagang i-identify kung alin raw sa 4 na yan ang nangyari sa kanila. Pero kung sakali mag-iiba raw ngayon ang brainwaves ni Sumidori, then pwede nilang kumpirmahin na ang nangyari ay posibleng ang possibility number 2 na nag-swap raw ng kaluluwa si Sumidori at Shikaku, na ang nasa katawan ngayon ni Sumidori ay si Shikaku pala. Kaya kailangan raw talaga nilang malaman ang sagot nito. Wika nitong si Hulkenberg na may seryosong mukha. May kita naman dito ang kanyang mga guards na sabi pa rito ni Hulkenberg na kinausap daw niya ang kanyang ama noon. Pero tinanggap niya na raw ang kanyang kapalaran at pinatibay na lang ang kanyang resolve patungkol sa kailangan niya talagang gawin. At matapos nun ay ang ability raw na ito ay na-awaken na raw dito sa kanya. Kaya confident daw siya na ang ability na to ay kinakailangan daw talaga para manalo sa succession contest. Kaya dapat natandaan daw talaga nila ang kanyang ibabahaging mga possibilities sa kung papaano gumagana ang kanyang ability. Na matapos na may kita naman na nakafocus na silang lahat habang nagdi-discuss na rito ang Prinsipe Hulkenberg. Kasabay niya na ipinakita na rin dito ang scenery sa labas mga kaibigan ng Black Wheel, na matapos niya na ibinura na ni Hulkenberg ang nakasulat sa whiteboard na sabing ganun pala. So posible pala ito. May kita naman ang determinado mukha ni Sumidori. Kaya sinabihan siya rito ni Hulkenberg na of course ay kutob lang daw niya talaga ito. Kasi di niya rin talaga alam kung paano gumagana ang NEN. Na kung maaari ay kailangan niya raw talaga ng isang eksperto sa NEN na tutulong sa kanya. Pero ang proseso rong kanilang gagawin ngayon ay kinakailangan daw talaga para lubos nilang maintindihan ang ability. Kaya sinabihan na niya si Sumidori na wikang, Sumidori, gagawin mo ba ito para sa akin? Napangiting sagot naman nito na of course naman daw na with pleasure para na gagawin niya ito. Mga salitang pinasalamatan naman ng prinsipe. Matapos ang eksena niyan ay dito naman sa room 1007 may kita itong 7 Prince Luzurus na nakaupo habang nanonood ng isang kanta. Subalit bigla namang nagsalita si Basho na sabing ayun na naman daw, naramdaman na naman daw niya. Natanong naman ng prinsipe na ano, sagot naman ni Basho na ang pagbulusok daw ng aura na nagmumula lang daw ito sa kasunod na pinto dito sa kanilang residential area. Nasabi naman itong isang guard na mula ba raw sa 9 Prince Hulkenberg? Sagot naman ni Basho na oo. At kahit anong ability pa raw yan, seryosong bantaro talaga ito. Maya-maya pa bigla naman silang naalerto nang biglang tumunog ang kanilang doorbell mga kaibigan ko, kaya't umabante na rito si Basho na sabing manatili lang po kayo dyan mahal na prinsipe. Sabay sinigawan ni Basho ang gumagamit ngayon ng doorbell na sabing sino yan. Sagot naman itong isang guard na nasa intercom na ang sundalo raw ito ng First Prince Benjamin. Nasabi naman itong naka-assign sa 7 Prince sa sundalo ni Benjamin na wala naman daw siyang alam tungkol sa pag-assign ng Prinsipe Benjamin ng isa pang personal guard nito dito sa 7th Prince Luzurus. Kaya sinabihan naman ni Basho ang guard na nasa intercom na kailangan daw nitong tanungin ang sundalo ng First Prince Benjamin na nasa labas sa kung ano raw ang gusto nito. Kaya dito kinausap ng guard ang private soldier ng Prinsipe Benjamin na nasa labas na sabing ano pong may tutulong namin sa iyo. Di naman sumagot ang nasa labas ng pinto mga kaibigan na si Sumidori pala na nasa katawan ni Shikaku na ngayon nakasalot lang mga kaibigan, at nagtaka naman dito ang guard nang natili lang itong nakasalot. Nang maya-maya pa bigla naman itong sumigaw na sabing long live mahal na Prinsipeng Benjamin. Sabay itinutok na nito ang kanyang baril sa kanyang ulo at pinaputok na ito sa kanyang sarili. Isang pangyayaring gumulat naman sa kanila na nabitawan nga nitong isang guard ang telepono na nasa intercom. Kaya agara naman tinignan ni Basho kung ano raw yon. Sabi naman nitong isang guard na may nagpaputok raw ng baril sa hallway na posibleng ang sundalo raw yon ng First Prince Benjamin. Tinanong naman itong isang guard si Rice na ang guard pala na nakipag-usap kanina kay Sumidori na ano raw ang ginawa ng sundalo ni Benjamin kanina. Nasagot naman ni Rice, nagulat pa na binaril daw ng sundalong yon
ngayon ang kanyang sarili. Sabay makikita na bumulagta na nga ang katawan ni Shikako mga kaibigan. So ito pala ang pinagawa ni Hulkenberg kay Sumidori mga kaibigan upang subukan talaga kung pwede pa bang makabalik si Sumidori sa kanyang original na katawan kahit na patay na ang host nito o itong si Shikako. Maya-maya pa ay huminto naman ang pagbulusok ng aura na napansin naman ngayon ni Basho. Habang dito naman kina Benjamin ay sabi dito ni Balsamico na nag-commit daw ng suicide si Shikako na no doubt ay dahil daw yan sa ability talaga ni Hulkenberg. Nasabi pa rito ni Balsamico na si Hulkenberg ay bigla na lang daw umabante sa kanilang blacklist. Nasabi naman ni Benjamin na tama ka, nagiging pinakadelikadong prinsipe na raw ito sa lahat ngayon. Kaya dapat ay papupuntahin na raw nila ngayon ang kanyang sundalo na si Kanjidol na naka-assign raw sa room 1007 at dapat na ipaalala raw ni Balsamico talaga kay Kanjidol ang lahat. Matapos sa eksenang yan ay makikita naman ang mukha ni Hulkenberg na medyo blurry pa. Nang maya-maya pa ay nagising na dito si Sumidori pero nakatali ito mga kaibigan. Nasabi dito ni Sumidori na 9th Prince Hulkenberg. Sumagot naman si Hulkenberg na may seryosong mukha ng wikang ano ang post at service number mo. So agaran nilang kunestyon ito mga kaibigan para makumpirma kung si Sumidori nga ba talaga ang nagbalik. Matapos yan ay nilipat naman ang eksena dito kina Kurapika na mapapansin naman dito na may napansin naman si Kurapika kaya sabi naman ni Bill na nanggaling daw yun doon. Na sa tingin niya ay di raw yun nagmula sa mga prinsipe na may even numbers na rank. Namula raw talaga ito sa ika-7 o ika-7 o di kaya sa ika-5 prinsipe. Natanong naman ni Sakata kay Kurapika na pwede ba raw nilang hindi idamay ang prinsipe Zhanglei na ang 3rd prince. Nasagot naman ni Kurapika na hindi naman daw totally. Pero ang kanilang naramdaman ay hindi raw isang aura na mula sa Nenbis ng 3rd prince. Na sa isipan naman ni Sakata ay wika niya na ang kagaya raw niya na hindi nakakaramdam ng aura ay wala raw nagagawa sa sitwasyon na ito kundi ang tumango na lang daw sa kanila. Kaya tanong naman ni Sakata na naka-high alert daw kasi si Kurapika ngayon na delikado ba raw talaga ang kanilang naramdaman. Nasagot naman ni Kurapika na ang napakarami rang amount ng aura ay bigla na lang daw na nawala na para bang kagaya sa pagsabog ng isang balloon. Isang phenomena na madalas daw na nangyayari kung ginamit ng isang emitter ang ability nito. At hindi rin daw mahirap sa atake na mula sa isang emitter ang pag-penetrate sa mga physical barriers. Na ang tungkol sa kung sino raw ang umatake, sino ang inatake at paano nangyari ito ay nagbibigay raw ngayon ng problema sa kanila kasi hindi raw nila alam ang mga bagay na yan. At yan daw ang nagpapadelikado sa sitwasyon ngayon. Nasabi naman ni Sakata na anyway, may isang linggo na raw silang natitira para sa NEN training. Nasabi din niya na ang lahat na nandirito ay nagsisimula na raw kasing kini-question ang kanilang sarili patungkol sa NEN training kasi inuulit-ulit na lang daw nila ang kanilang training dito na may mga iilan pa nga na nagsasabing matututunan pa ba raw nila ang NEN. Nasabi naman sa isipan ni Kurapika na totoo raw yan. Kailangan na raw niyang simulan. Kung kaya't sabi niya sa mga guards na mag-move on na raw sila sa susunod na step bukas. Kinabukasan ay nag-water divination na nga sila mga kaibigan na kung saan ay namangha sila sa result ng water divination ni Kurapika na sabing nag-iba ang kulay ng tubig at umikot pa ang dahon. Na isa ba raw itong ability? Nasagot naman ni Kurapika na nagpapakita lang daw ito na isa raw siyang specialist type na itong water divination ay nagdi-determine daw sa kung ano ang kanilang NEN type. Dagdag pa ni Kurapika na wala raw silang magagawa sa mga hindi nakakapag-produce ng aura kasi hindi raw pwedeng mag-water divination ang hindi pa nakaka-produce ng aura. Pero ang ilan daw sa mga guards dito at servants ay nagpapakita naman daw ng magandang signs para makapag-learn ng NEN. Kaya ay dito na niya pinalapit si Ladulus na sabing ikaw ang pinakamabilis na natututo rito kaya magsisimula kami sa'yo. Nasabi naman ni Ladulus na okay. Matapos na sa isipan naman ni Babibayna ay wika niya na napakagaling daw ni Kurapika. Pinili raw ni Kurapika ang isang napaka-unexpected na tao na low-key nag-i-imply raw si Kurapika dito sa lahat ng pagkakaroon ng talento ay wala raw kinalaman sa kasarian ng isang tao o physical na aspeto o lakas na meron ito. Kaya dahil daw sa ginawang yan ni Kurapika na si Ladulus ang kanyang pinili ay ang mga nagmamagaling sa kanilang physical o lakas mga kaibigan ay magpo-focus na raw ngayon sa pagte-training. Matapos yan ay nagpatuloy naman sa pagpapaliwanag si Kurapika na sabing subalit ang ability types ng isang NEN user ay hindi raw dapat na i-reveal sa iba. Though para sa kanya na isang specialist ay may maliit lang daw na epekto ang kanyang pag-reveal sa kanyang NEN type na hindi naman daw talaga ito nagpa-reveal sa kanyang ability. Paliwanag pa niya na ang pag-reveal sa kalaban patungkol sa iyong NEN type ay hindi raw talaga dapat nilang gawin. Kasi parang equivalent daw ito sa pag-reveal sa kalaban mo sa bato-bato pick sa kung ano ang susunod mong ibabato. Isang bagay na magpapalagay daw talaga sa'yo sa disadvantage situation. Sabay sinabi niya rin dito na gagawin daw nila ang water divination dito sa ibang room na lang para manatili raw confidential sa iba ang NEN type ng magwa-water divination. Natanong naman ni Maor na sino raw ang magbabantay sa water divination. Nasagot naman ni Kurapika na silang dalawa raw ni Bill. Kung kaya't sabi naman ni Satobi na hindi raw siya mag-a-agree dyan kasi paano ba raw nila malalaman kung nagwa-water divination ba raw talaga sila kung nakatago sila sa isang silid. Nasabi naman ni Danjin na dapat ay sabihan raw sila ni Kurapika patungkol sa criteria in advance na bakit kailangan pa raw nila na pumunta sa iba pang room. Nasagot naman ni Kurapika na basically tama naman daw silang lahat pero
Pero sa totoo raw talaga ay ipinangako niya raw sa kanila na tutulungan niya sila na matutunan ang Nen in 2 weeks. At di raw nila gagawin ang water divination sa usual na paraan. Kasi gagawin daw nila ang water divination sa isang paraan na kinakailangan talaga ang kanilang assistance. Na silang dalawa ni Bill ay mag-a-attend daw talaga sa water divination at non-negotiable na raw yan. Na kahit sa sinabi niya raw kanina na wala raw masyadong malaking epekto ang kanyang pagbunyag sa kanyang Nen type, ay hindi pa rin maalis-alis ang fact na nailagay niya rin sa risk ang kanyang sarili dito mga kaibigan, na inireveal niya na isa siyang specialist. Kaya ang kanyang pagbunyag sa kanyang Nen type kanina ay isa rong impormasyon na masasabi niyang kabayaran sa kanila, na in exchange mga kaibigan ay magkakaroon na sila ngayon ng authority na malaman naman ang Nen type nitong iba through water divination. Pero hindi niya lang daw talaga pwedeng i-reveal sa iba ang Nen type nitong isang guard o isang servant sa mga umattend dito. So matapos masabi ni Kurapika ay napatahimik naman silang lahat dito. Kaya dagdag pang paliwanag ni Kurapika na bukod pa raw dyan ay may nag-iisa lang daw talaga silang rason na sila bilang guards ng 14th Prince Wobble ang magtuturo sa lahat ng Nen. At ang rason na yan mga kaibigan ay ang palakasin daw ang guards ng mga nasa lower ranking prince upang pumantay ang kapangyarihan sa mga guards ng higher ranking prince. Nang sa ganun ay magtatagal pa raw ang stalemate as much as possible. Kung kaya ang mga sinasabi raw nilang aatake raw at magiging banta sa mga higher ranking prince ang mga guard ng 14th Prince Wobble ay isang complete nonsense daw talaga. Kung kaya't kung hindi pa sila nakumbinsi sa kanyang sinabing yan o sa lahat ng kanyang mga sinabi ngayon ay pwede naman daw silang magdesisyon ngayon na hindi na raw magpapatuloy. Matapos ng sabi ni Kurapika ay napangiti naman dito si Furikov na sabing nakakapanibago, inadmit niya talaga ang lahat ng kanilang layunin sa Nen class na ito. Nasagot naman ni Bobby Mayna na alam naman daw nila ang bagay na yan nung una pa. Nasagot naman ni Furikov na still napaka-significant naman daw ngayon na nalaman na nila ang Nen type ni Kurapika na isa pala itong specialist. Kaya tinanong niya ngayon si Bobby Mayna kung gusto ba raw nitong makipag-swap na lang kay Rihan. Nasabi naman ni Bobby Mayna na ang ability daw ni Rihan ay ang kakayahang mang-eliminate ng Nen beast ng prinsipe. Na matapos daw itong ma-assign noon sa 8th Prince Sari-Sali ay inilipat na rin daw ito sa 5th Prince Tubepa. Kaya sabi naman ni Furikov na speaking of 5th Prince Tubepa, ang Nen beast daw nito ay parang nagdedepende raw siguro sa mood ng prinsipe. Kasi parang nagiging maingat daw ito at ayaw nang magpakita. Na kung ang presensya raw ni Rihan ay nagsusuppress sa paglabas ng Nen beast na ito mga kaibigan ay masasabi niyang napaka-epektibo raw ng ginagawa nito ngayon. Nasabi naman ni Furikov na parang ang sinasabi raw ngayon ni Bobby Mayna ay isang excuse lang para hindi siya ma-assign sa ibang prinsipe. Na paano naman daw ang analysis nito sa Nen beast ng 14th Prince Wobble na diba kahapon daw ang June nito. Nasagot naman ni Bobby Mayna na hindi pa raw nagpapakita ang Nen beast ng Prinsipe Wobble kaya wala raw silang magagawa sa ngayon. Hindi rin daw nila alam kung masyado lang barong bata itong si Prinsipe Wobble para maging vessel ng Nen beast kaya hindi ito nagpapakita o isa palang counteractive type ang Nen beast nito o iba pa. Also, ito pa lang daw isang linggo nila sa paglalayag kaya hindi pa raw ito ang time na kikilos na sila. Napangiting sagot naman ni Furikov na nakakapanibago at educational naman daw nito. Isang lesson ng strategic patience daw ang kanilang ginagawa ngayon. Matapos na ay dito naman sa room 1004, maririnig naman ang gulat na si Salkov na sabing in-apply nyo na po pala ang lahat ng 4 na exercises ng Nen. Nasagot naman ni Cherednik na oo. At ngayon ay kailangan niya na lang daw paliitin ang time na kinakailangan niya para mapapunta ang kanyang sarili sa state of Zetsu. Mga salitang nagpagulat naman ng gusto kay Salkov na sabi niya rito sa kanyang isipan na 1 linggo pa lang daw na nakapag-ensayo itong prinsipe. Nasabi naman ng prinsipe na sinusubukan niya raw ma-activate ang kanyang Zetsu na singbilis lang daw ng isang blink of an eye mga kaibigan. Pero para ma-achieve daw yan ay siguro kinakailangan niya pa ng time. Kaya tanong naman ni Salkov na ano po ang ipapagawa niya sa akin. Habang sa kanyang isipan ay hiwika pa niya na grabe, ganito na raw kadami ng aspeto ng Nen ang na-master nitong prinsipe. At hindi raw sa pilitan ng pag-awaken nito pero na-awaken lang daw ito base lamang sa sarili nitong kakayahan at sikap. Matapos yan ay inutusan naman ni Cherednik si Salkov na kailangan dong alamin ni Salkov ang time ng kanyang pagpikit at ang time ng pagbukas ng kanyang mata. Na once na ang time na ginugugol niya sa mga bagay na yan ay in less than second na lang daw ay mag-i-inspire na raw sila sa susunod. Na sa isipan naman ngayon ni Salkov ay wika pa niya na antindi. Alam na raw ng prinsipe na kinakailangan nito ang combat para tumaas na ang level of proficiency nito at lakas nito. At base lamang daw yan sa instinct nitong prinsipe na masasabi niya na medyo mahirap daw pala ngayon ang pag-buy time dito. Kaya sinabihan na niya ang prinsipe na masusunod po. Maya-maya pa tinapos naman ni Cherednik ang kanyang salita na wikang by the way. Nasurpresa raw siya sa kanyang biglaang pag-iba ng tipo sa isang tao na sabi naman niya na napaka-cute naman daw pala ng isang babaeng plastic which is ang babae na kagaya ni Theta mga kaibigan na may hidden agenda pala. So grabe, napakabilis ng progress ng Nen training ni Cherednik mga kaibigan. Kaya na may abangan nyo ang susunod na chapter sapagkat dito na natin malalaman ang buong paliwanag sa kung bakit buhay pa rin itong si Cherednik matapos ang ginawa noon ni Theta sa kanya at ang buong paliwanag sa napaka-OPing ability nito. Kasi dito man natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya na may kung nagustuhan yung video, you can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong
FB page natin ng Mr. Anime Ken Official para sa mga ganitong klase ng videos and updates. Maraming salamat, pero bago mo natin tatapusin ng video ay shoutout sessions muna tayo. Ayan, maraming salamat and see you guys again on my next video.